Matapos ang malawakang sunog sa Barangay Tejeros, Makati, kung saan mayroong 2 masawi at 300 pamilya ang biktima ay sumaklolo ang Office of the Vice President o OVP. Dito kamakailang namahagi sila ng food at essential items para na rin sa mga rumisponde at mga volunteers. Samantala, patuloy pa rin ang panawagan ng barangay, mangyaring nagnanais kayong mag-abot ng donasyon sa mga biktima. Samantala, nagpahayag si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na ayos lang sa kanya ang pagkakasuspindi nito sa loob ng halos 2 buwan o 60 days. Aniya, hindi siya tutol sa desisyong 23810 na suspension without pay, bunsod ng repeated escalating misconduct. Basta't isaayos ng Kongreso ang kalagayan ng bansa sa aspeto ng ekonomiya. Matatandaan na una nang sinuspende ang kongresista noong December 1 noong nakaraang taon, bunsod ng social media post nito. Nagsagawa naman ang Department of Social Welfare and Development ng kanilang patuloy na pag-abot sa mga street dwellers. Bagamat mayroon ng pagtataka sa bahagi ng publiko, kanilang nilinaw ang dahilan dito. Tunghayan ang ulat na ito. Patuloy ang pagkukumbinsi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga street dwellers o mga individual at batang namamalagi sa lansangan. Sa kamakailang pag-iikot ng pag-abot team sa kanilang programang pag-abot, nasa lampas 20 katao sa iba't ibang lugar ang kanilang nasaklolohan upang makapagbagong buhay. Ayon sa ulat ng ahensya, mayroon 11,000 individual ang namamalagi sa lansangan na nais pa nilang maabot para maproteksyonan at mabigyan ng sapat na benepisyo ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bahagi naman ng mga agam-agam na ngayon pa lang nila ito ginagawa matapos ang kanilang natanggap na mga mensahe sa social media kaugnay ng isyong ito, nilinaw nilang magmula pa noong 2023 ay mayroon ng benepisyaryo ang naturang programa. Anila ang pagsaklolo sa mga individual ay hindi dinadaan sa pwersahan, kung saan kanilang sinabing pwedeng kulitin, ngunit hindi pwedeng pilitin. Kung kaya't patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga lugar upang makumbinsi ang mga ito na sumama at magkaroon ng buhay na natutugunan ang kanilang pangangailangan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos ang sunog sa 1,000 kabahayan sa Tawi-Tawi, ay tumugon ng Philippine Coast Guard o PCG sa pagsaklolo rito. Inabot ng 1 oras ang pag-apula sa sunog na walang naiulat na nasawi. Samantala, itinungo na ang mga apektadong biktima para mabigyan ng tulong at pansamantalang tirahan. Naghakot naman sa Alabang Creek, Muntinlupa ang Metro Manila Development Authority o MMDA ng mga basura upang maiwasan ang pagbara na nagdudulot ng pagbaha. Dito kanilang napalawak ang carrying capacity at napalalim ang ilog, kung saan matapos matanggal ang sediment dito ay nilalayan nilang mapanatili itong malinis at ligtas. Paalala naman nila na huwag magtapon ng basura at huwag gawing basurahan ang mga daluyang tubig. Personal na ininspeksyon ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla kasama ang ilang ahensya ng gobyerno ang isang iligal na pabrikaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Sa ginawang inspeksyon, nakita nila ang 3 makina ng paggawaan ng sigarilyo at ilang toneladang tobacco leaves, fake BIR stamps at kagamitan sa paggawa nito. Ayon kay Remulla, ang involved sa illegal na gawain ay mga Chinese national at ang mas matindi pa ay ang kanilang mga ginagawang human trafficking, kung saan ang kanilang mga trabahador na dinala rito ay hindi pinapasweldo. Ang nahuli po namin dito ngayon ay 3 makina na actively on the spot po nagmamanufacture ng sigarilyo. Bawat makina po ay kayang gumawa ng 150 million pesos worth of cigarettes a day. Ito po ay 1 buwan nag-operation mula January 1 hanggang katapusan ng Enero. At ang nahuli po dito ay 5 Chinese nationals nang siyang nag-ooperate. Gusto ko po isaad na wala pong pinoprotektahan ang Pangulong
Marcos na kahit sino man dayuhan na nagdinegosyo dito ng illegal. Ito pong mga Chinese na to ay dumating mula Marso noong huling taon at Disyembre noong nakaraan na taon at dito po sila nag-operate. We estimate that they produced over 4.5 billion pesos worth of cigarettes in the span of 1 month. Na-distribute na po yan. On the spot, ang nakita namin ay ilang tonelada ng tobacco leaves, fake BAR stamps, at iba pa pang paraphernalia para sa sigarilyo. Hindi lang yon. Meron pang human trafficking. Meron po silang dinala ditong 6 na trabahador na hindi binabayaran ng sweldo. Pinangako na babayaran ng sweldo nila, ngunit mamaya po may ikot nyo. Almost inhuman conditions ang barracks na binigay sa kanila. At ang tawag sa batas ay involuntary servitude. Nagtatrabaho po na walang sweldo. So kasama po dyan ng human trafficking, kasama po dyan ng anti-illegal, anti-agricultural sabotage act. Ang mga offense na ito ay non-bailable. Non-bailable po ito. Asahan niyo po na tuloy-tuloy, hindi po titigil ang Joint Task Force hanggang masipol natin ang lahat ng illegal na activity ng lalong-lalo na sa tobacco. Maraming salamat po. Naaresto na ang 6 na Chinese national na nagpapatakbo ng iligal na operasyon. Samantala, na-rescue naman ang mahigit 60 trabahador dahil sila ay biktima ng human trafficking. Nagbabala naman si Remulla sa mga nagbebenta ng iligal na sigarilyo na maaari rin silang makasuhan ng non-bailable offense. World News alas 8. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping had a phone conversation on Wednesday. Trump said it was all very positive and the relationship is extremely good. This was posted on Trump Truth Social, saying it was a long and thorough call and many subjects were discussed, including trade, military, and the upcoming trip to China in April. Also discussed is the consideration of China to purchase additional agricultural products, including lifting the soybean count to 20 million tons. Trump is positive that there will be many good results in the next 3 years between the two countries. Meantime, Chinese President Xi Jinping said he hopes to work with Trump and accomplish big and good things this year. Xi, on his conversation with Trump on the phone, noted the great importance of U.S.-China relations. He said that if both countries work on the same direction, they can surely address each other's concerns. World News alas 8. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulod ng mga balita, Zero Tolerance Policy nais paigtingin ng PNP. Inflation rate sa bansa tumaas. Misinformation ukol sa seguridad, malaking hadlang umano sa turismo ng bansa. Representative Kiko Barsaga bumuelta sa Kongreso matapos masuspinde. DSWD patuloy ang pag-abot reach out sa mga street dwellers. 1,000 bahay dumanas ng sunog sa Tawi-Tawi. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.